Para po sa ating topic na historical theology, pinag-usapan po natin yung iba't ibang paniniwala na develop through time. Itong historical theology, napakahabang discussion po nito, no? Napakahabang pag-aaral to sa seminary and sa masters. Pero dito po, 15 minutes lang, nagkaroon lang tayo ng idea ano yung historical theology. Now, para po dito sa discussion natin, why should Christians work toward unity in diversity? Bakit nga ba yung mga Kristiyano dapat i-pursue yung unity and in diversity? Ibig sabihin ng unity, pagkakaisa-isa, sa kabila ng diversity, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala. Now, balikan natin yung sabi ni Rupert Tusmeldenius, in necessaris unitas. Ibig sabihin sa mga importante na mga doktrina sa Bible. Si Rupert Tusmeldenius, isinulat niya po ito pagkatapos ng 30 Years War or maybe around that time. Yung kinikwento ko sa inyo na nag-spark to dahil sa nung unang panahon kasi kung sino yung in power, halimbawa yung king ay Roman Catholic, kawawa yung mga protestante. Pag yung protestante naman ay naging hari, kawawa naman yung mga Roman Catholic. So, kung sino yung nandun sa power, sila yung uusig dun sa mga minorities. Now, during this time, yung hari dito sa Prague, yung Bohemian king dito ay Roman Catholic. Tapos, nagkaroon ng mga, pang-aapi na nangyari. To the point na ito namang mga protestante na ito, may mga paglilitis na nangyari dito. Tapos tinapon nila sa bintana. Imbis na ikulong lang nila, tinapon nila sa bintana itong mga Roman Catholic. So, in history, ganun ang nangyayari, no? Reformation and counter-reformation. Ibig sabihin, hindi lang siya doktrina, political din siya. Mang-aapi ang Roman Catholic, gaganti ang mga protestante. Tapos pag yung power nasa mga Protestant, sila yung mga ape, gaganti yung mga Roman Catholic. So, ganun yung nangyayari. So, marami po yan. Ito lang po, sample lang po ito. Yung mga sinusunog ng buhay dahil sa iba yung pananampalataya. Ito, Spanish Inquisition. Ito yung, tingin ko, isa sa pinakamatindi. Kasi inimbento na dito yung pinakamatitinding pang-torture sa kapwa-tao. Na ang krimen lang ay iba yung paniniwala ko sa paniniwala ninyo. Ganun po ka brutal yung nangyari in the past. So, ngayon po na naka-move on na tayo dyan, no? Nagkaroon ng separation of state and church and state. Blessing po yun yung separation ng church and state. Kasi po, ang church dapat maprotektahan talaga yan sa politics. Kasi ang politics, matindi ang ang krimen na magagawa kapag pinagsama mo ang church and state. Isipin mo yung church magkakaroon ng espada. Tapos yung king merong authority na spiritual side. Kapag pinagsanib mo yan, ako Catholic or Protestant, tapos ako pa yung hari, yung mga hindi ko kapareho ng pananampalataya, uusigin ko for many reasons. So, in the past po, masalimuot yung nangyari sa atin sa kasaysayan. Kaya po ngayon, na nakita na natin yung nangyari in the past, ang work po natin ay toward unity in diversity. Ibig sabihin po, kaya po ngayon, pag tinitingnan ko yung ibang relihiyon or ibang pananampalataya, wala na akong pakialam kung anong label mo Wala na akong pakialam kung how you identify yourself Kasi ang pinipreach ko naman ay relasyon sa Diyos. So, your religion doesn't matter. What matters is your relationship with God. Kaya ang isi-share ko sa isang tao, si Jesus Christ, isinugo ng Diyos upang sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos ay magkaroon tayo ng kaligtasan at ang kaligtasan na yan ay makakamtan mo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. At ang ating Panginoon Hesus Kristo ay muling nabuhay upang tayo ay magkaroon din ng bagong buhay, makapagsimula ng bago at si Kristo na muling nabuhay ang magiging Panginoon ng ating mga buhay.
Kung yan ang pananampalatayang tinanggap mo, yayakapin kita bilang kapatid ko sa pananampalataya. Regardless of how you identify yourself. So, ako po ay hindi nakafocus sa religion, no? Sa mga iba't ibang mga relihiyon. Ang focus ko lang ay yung essential doctrines. Sino si God sa'yo? Sino si Jesus sa'yo? Anong kaligtasan? At ano ang ebanghelyo? Pag nagkaisa tayo dyan. Again, hindi po tayo pinagbubuklod ng mga doktrina patungkol sa impyerno, doktrina patungkol sa baptism, doktrina patungkol sa communion, yung maraming theories patungkol doon. Hindi tayo pinagbuklod-buklod na magkakapatid, isang pamilya dahil sa paniniwala natin sa ano ba yung mangyayari sa hinaharap, ano ba yung end times, naniniwala ka ba sa Antichrist o hindi, rapture o hindi. Tayo po ay pinagbuklod-buklod ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pinagbuklod ng dugo ni Kristo at yun po yung essential. Kaya po, I hope maisantabi natin yung pag-aaway-away at we can discuss things. Maganda po na pinag-uusapan talaga yung pagkakaiba-iba natin para makita natin na ba talagang tinuturo ng Biblia. Maganda talaga na dinidiscuss yun. Okay lang pagdebatihan habang as long as merong respect, no? Pero in all things, what matters is love. What matters is we are committed to the essential doctrines of the Bible. So, yun lamang po. I hope na pagpala po kayo ng devotion natin na ito. At kung meron po kayo natutunan, pwede nyo pong i-comment right below this video sa comment section. God bless you po. See you po sa susunod nating devotion.